So guys, kapag meron na kayong taba ng baka, yung dilaw guys, malambot kasi yun tsaka malinamnam. Hindi nyo na kailangan gumamit ng oil o cooking oil. So hayaan nyo lang siya magmantika. Yan na yung gagawin natin oil. Hinaan nyo lang yung apoy Sige nyo ako mag-apoy. Ganun lang. Yan. Then, takluban nyo lang guys. Nagawa na siya ng oil. Magpuproduce na siya ng oil. So, takluban muna natin. Okay mga kasangkalan. Ito na yung atay ng baboy at atay ng baka. So, ginisa ko siya ng maaga. Then, pinagsama ko sila para mas malinamnam. At para mayroon din kakaibang lasa, di ba? Kung napapansin nyo, crunchy yung atay yun ng baka. Hindi masyado nadudurog yun Yung atay ng baboy, pagkatagalan, nadudurog yun. At masarap yun sa sauce. The best yan, guys. So, ayan. Atay ng baboy at atay ng baka. In English, pork liver and beef liver. So, ayan, mga kaibigan. Bukod sa atay na ginayat natin o tinadtad natin, yung ibang meats ng beef o pangmurkon, syempre, iniwan nyo yan ng tamang size. May mga sobra yung maliliit. So, ang ginagawa ko, tinatadtad ko siya. Tinatadtad ko siya. Then, isa yan sa isasama ko sa sauce. Ayan. Hindi ko siya ginigiling masyadong durog. So, mas okay ito guys. So, beef sirloin, yung part ng beef. Sabihin nyo lang, more con slice. Then next, atay ng baboy, atay ng baka. Pinaghalo ko yan. Papakita ko later paano ko yan ginawa. Then ito yung syrup ng pineapple chunks o pineapple tidbits. Kung ano yung gagamitin nyo. Red egg o itlog na maalat. Raisins o pasas kung tawagin. Pineapple juice. Pineapple tidbits. Garlic o bawang. Red bell pepper, siling pula. Carrots. Onions, barbecue sauce, patis o fish sauce, brown sugar, sukal na pula. Yan, regular hotdog lang. Then, beef. Tinadtad ko yan. Grind lang o kaya giniling, pwede yan. Pero ako hindi ako nagigiling. Tad-tad lang guys. Cheese. Cheese o queso. Paminta o black pepper. Beef cube. And white eggs, boiled egg. Gamit tayo ng tomato sauce by Del Monte. Good day mga kasangkalan! Isa na naman masarap na pagkain ang makikita nyo, matututunan nyo today. So guys, huwag na natin patagalin. Ito ang beef roll. So, pwede rin kayo gumamit ng pork o baboy na laman. So guys, hindi ko na patatagalin. Ito na yung mga ingredients. Okay mga kasangkalan, ito na yung proseso o process kung paano gawin ang pagmamarinate ng beef meats. So unang-una guys, meron kang barbecue sauce. Lalagay natin siya dito. Then next, ilagay na natin ang pineapple juice. Del Monte, baka naman. Halo na natin yan guys. Yan. Naku, sarap nito. Gutom na ako, nagmamarinate pa lang ako. So pwede tayo maglagay ng calamansi juice. So yung mga pinigang calamansi, eto na yun guys. Alam niyo ba yung calamansi? Isa yun sa nakakatulong ng pagpapalambot ng karne. So nalagay na natin yung barbecue sauce, yung pineapple juice and calamansi juice. Pwede rin tayo maglagay ng fish sauce o kaya patis. Okay ba yun? So guys, pwede na natin sundan ng sugar. Oh, honey, honey. So mamaya guys, bibigyan ko kayo ng instruction at ilalagay ko sa description kung paano gumawa ng beef pork na pang 1 kilo. O katulad nito, marami to guys Today, 5 kilo yung inihanda ko dahil meron akong paglulutuan na isang okasyon. So pwede na rin natin ihalo ang black pepper.
So, alright mga kasangkalan, kailangan na natin i-transfer yung minarinate natin na meats dun sa malaking lagayan, syempre. Yan. Dito natin siya haluin na maayos. So, unang-una, dapat nakapaghugas na kayo maigi ng kamay para masarap at malinis yung gagawin natin pagkain. So, okay guys, ganito kalaki yung morcon na gagawin natin. Ganitong kalaki yung meats guys para ma-roll natin na maayos. Pero syempre, i-marinate nga natin. Pinakita ko sa inyo kung ano yung mga gamitin na sauce o mga seasonings. So, haluin muna natin guys. Yan. So, dapat lahat nalalagyan ng marination, lahat ng meats. Araw lang kayo naglalaba, oh. So, ganyan lang guys, napakasimple lang. So, dapat lahat ng parte ng karne, malagyan nyo siya ng sauce. O kaya ng seasonings. Yan. Yan. Halu-haluin nyo lang. So, ayan guys, na-marinate ko na siya ng maayos ng for 15 minutes. So, ngayon, sasalain na natin guys. Lagay natin dito. Lagay natin lahat dyan. Ayan. Kailangan ma-drain natin siya ng ayos. Then, mamaya kasi i-roll na natin siya. Okay guys, ilalagay na natin lahat ng ingredients sa meat o sa sirloin na minarinate natin kanina. So, unang-una guys, keso, carrot, simple lang guys. Patong nyo lang ganyan, oh. Dali lang, oh. Oh, bell pepper. So, meron tayong hotdog, carrots, cheese, bell pepper. Then, ilalagay na natin yung egg. Yan, ilalagay na natin yung egg. So, yan. Itap nyo lang yung dulo. Ganyan. Ganyan. I-roll. I-ikot. Then, kukuha tayo ng tali. Dito muna natin itali sa bandang dulo. Guys, huwag kayong kukuha ng taling manipis ha. Yung pangganchilyo na sobrang nipis. Yan, may mabibili kayong ganito. Tapos huwag din kayong gagamit ng tali na yung pangganchilyo na yung isang type, yung mabalahibo, huwag yun guys. Makakain nyo yun. Ito kasi kahit mapakuluan nyo ng matagal, hindi siya mapuputol eh. So ayan guys, saktong diin lang ang pagro-roll. Then, gupitin lang natin. Lagay yung finger dito, iikot na isa para mabull ng isa pa. Isa pa. Higpitan nyo ng konti sa bandang dulo. Ayan guys. Alright mga kasangkalan. Tapos na tayo mag-roll ng beef morcon. Then next guys, pupunta na tayo sa kalan. Ituturo ko na sa inyo kung paano nalutuin ito. Lahat-lahat. Sana panoorin nyo hanggang uli. At huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, like and share, at pindutin ang bell button ring. Tara! Alright mga kasangkalan, simulan na natin. So guys, ito yung tinunaw nating taba kanina. So naging oil na siya guys at nagchicharo na yung yung taba niya. Solid to guys. So hindi nyo kailangan bumili ng cooking oil. So simulan natin sa bawang. Then pwede na natin ilagay yung onions o sibuyas. So hintayin nyo lang mag-color brown ang sibuyas. Medyo ito-toast nyo lang ng kaunti. Since darken naman yung sauce natin, okay lang siya i-toast ng kaunti. Huwag nyo lang susunugin. Sunod, lagay na natin yung beef cube para mas lalong lumasa ang beef. Durug-durugin nyo na guys. Lagay na natin yung sobrang karne ng baka. Igigisa na natin yan. Hoy, may tumalon. So, kukuha lang tayo dito ng kalahati dahil later ihahalera natin yung morcon. Yan. Para sa kalagitnaan, meron pa rin. So, tuloy-tuloy lang. Ilalagay na natin yung beef roll na ginawa natin. Ganyan lang guys, napakadali. Kaya ito yung pinakamasarap. Meron tabang-tabang konti sa gilid, oh. Sarap na. Malinam-nam yan guys eh. So kapag na-i-form nyo na siya, formation, na ilagay nyo na lahat,
ilalagay naman natin sa ibabaw para may lasa din yung nasa bandang taas mamaya. Alright, sarap! Morcon! So yung morcon na beef o pork, parehas lang na ingredients yan guys. Mas masarap yan kung gagawin nyo lahat ng instructions ko. Yan, eto. So hindi na natin siya mahahalo o magigisa. Mamaya na yun kapag kumulo na yung sauce. So now, itatap na natin lahat ng mga ingredients. Katulad ng sabaw ng pineapple tidbits o chunks. Ito yung syrup guys. Gamitin natin yun. Sarap niyan. So, pwede na natin itap yung pineapple sa ibabaw lang. Next, yung raisins. Ay, sarap-sarap. Then, yung natirang marinate natin kanina na sauce. Ilalagay na natin yan. So, wala na kayo ibang gagawin dyan. Kundi ganyan lang. Then later on, ilalagay natin yung cheese at yung mga natirang ingredients katulad ng mga hotdogs, eggs. I-chop natin yon, ilalagay natin yung mamaya. Then, itatap natin mamaya yung ginisa nating atay. Kasi hindi pa natin siya pwedeng ihalo ngayon kasi maninikip yan sa ilalim. Then yung tomato sauce, later on, after 2 hours, malambot na yung karne. So kung gagamit kayo ng pressure cooker, siguro nasa 1 hour lang yun. Pero ako dito ako gumagamit sa talyase kasi mas kontrolado ko siya. Pagdating dun sa sa pressure cooker guys, medyo hindi ko nakokontrol yung lambot niya. Minsan overcook ako dun. So dito, tansyado, nakikita ko maya't maya yan. So ayan guys, habang hinihintay natin to na lumambot, meron pa tayo natitirang mga ingredients eh. Ngayon, tatadtarin natin siya ng maliliit at ihahalo natin siya. Meron red egg. Red egg. Kunin natin yung pinaka-egg. Tapos yung shell. Alright. Tatagin natin. Dagdag alat to guys. Kaya ito mga sikreto ng beef overall. Tapos yan. Simple lang. Itatap nila. So itap nyo lang yan guys. Mamaya pa natin natin yan. So meron pa man yung carrots. Papasobra na lang yan. Kasi para may matira. Kasi kung hindi kayo magpapasobra, walang matinda. Yan, carrots. Sunod natin. Hotdog. Cheese. Yan. Cubes, cubes. Cubes, cubes. Hotdog. Tingnan natin. Alright. Sarap-sarap naman ang sabaw niya. Sabaw pa lang, ulam na. Kasi nasabi, sauce pa lang, ulam na. And bell pepper. Okay mga kasangkalan, ito na lahat ng ingredients na ilagay na natin dito sa beef morcon roll. So this time, mag-add na tayo ng water. Kasi matutuyuan niya pag hindi natin nilagyan ng tubig. Then, hintayin natin siyang lumambot. So kukuha tayo ng takip. Okay, after 2 hours, ilalagay na natin yung tomato sauce by Del Monte. Del Monte, baka naman. Pork liver or beef liver. Yan. Sarap yan. So, hindi natin siya nailagay kanina ng umpisa dahil maninikit siya guys. So, sa uli yan nilalagay. Since nagisa ko na naman yung atay. Yan na agad yung nangyari sa kanya. Tender. Juicy. Sarap ng beef morcon roll. Nag-add ako kanina ng laurel guys. O bay leaves. Ayan. Konti lang, mga 4 na tiraso. So, maghihintay lang tayo ng 30 minutes. Wala na tayong idadagdag na iba dyan na ingredients. Ba natin? Oh my God! Wow! Nanuot na. Wow! Ayan, maluluto na. So, galawin lang natin. Wow! Yan!
Nagutom na ako. So, malambot na siya, guys. Almost natatanggal na yung tali sa katawan niya. Ayan. Hindi natin siyang tatakluban for 15 minutes. Tapos na ang ating masarap na beef morcon. So ayan, luto na guys yung ating beef morcon. I-set aside muna natin yung mga laman. O yan, lambot oh. So gagamit tayo ng tong para hindi natin na mabugbog yung meats. Then later on, tatanggalin natin yung tali. Pero palalamigin muna natin siya. Pwede tayong gumamit ng electric fan. So again guys, maraming salamat sa nanonood. Alright guys, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. At sana meron kayo natutunan guys ha. Huwag nyo kakalimutan like and share. At mag-comment kayo guys kung may mga nice pa kayong paluto sa akin. Please subscribe and hit the bell button ring. Thank you guys. God bless you all. Marlon for